ang pugante po yan, si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung, yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Ito po ay ICC warrant, again, ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. Opo, sa tingin niyo po itong mga recent na mga pahayag ng ombudsman, ng PNP, yung ibang mga nagsasabi na pugante itong si Senador Bato de la Rosa. Ito ba'y taliwas doon sa naging pahayag mismo ng Pangulo na nabanggit mo rin na kanina na kinikilala niya yung naging resolusyon ng Supreme Court na binibigyan ng 3 araw yung mga respondent at 3 araw din na tugon itong si Senador Bato de la Rosa. Tama po yun. Katulad nga ng nabanggit po kanina, una ko nang nabanggit, ginagawa nilang katanga-tanga ang Pangulo, sorry for the use of the term, sapagkat sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong Chief Executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay ICC warrant, again ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan. Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung, yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Pero ano naman po yung masasabi ninyo in relation din dyan sa pinag-uusapan natin sa naging reply naman po ng Solicitor General, quote and quote, sabi dito, undeniably, Senator De La Rosa did not come to court with clean hands. His attempts to evade and obfuscate the warrant of arrest issued against him show a deliberate intent to mock the judicial process. Through Republic Act number 9851, the state itself acknowledged and committed to the international community that there are crimes so grave that our government cannot simply look away. At its core, this case asks what rule of law truly means, whether the law exists merely as a shield for the powerful when accountability finally reaches them, or whether it still carries its highest purpose, which is the attainment of justice. Attorney, anong opinion mo rito? Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan, under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Ang sinasabi lang, if you come to court, you come with clean hands. Yun ay yung may existing warrant from a local court. Hindi nila binanggit yung basihan. Pero may basihan po upang sabihin hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato. Ano yan po, ang pinakamataas na batas ng Pilipinas ay ang konstitusyon ng ating saligang batas. Anong sinasabi po sa Article 3, Section 1 ng Konstitusyon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
Hindi pwedeng ang isang tao ay tanggalan ng kakayaan at ikulong kung walang paglilitis, due process. Ang paglilitis na yan ay tumutukoy sa paglilitis dito sa Pilipinas. O number 2, Article 3, Section 2, the right of a person to be secure in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin ang kalayaan ng isang tao. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge and upon examination of the evidence personally determined by a judge. Anong judge ang tinutukoy? Huwes ng Pilipinas. Hindi pwedeng huwes ng ibang bansa. Yun ng divorce na kinuha mo sa ibang bansa. Divorce lamang yun hindi ko minemenos ang institusyon ng marriage. Ngunit, ibig ko sabihin, ang divorce naman ay hindi nagre-resulta sa pagkakulong. Hindi po kikilalanin yan sa Pilipinas unless dumaan sa korte ng Pilipinas. Magpa-divorce ka sa Amerika, magpa-divorce ka sa Japan, hindi ka considered divorce dito sa Pilipinas kung hindi ka magkakaroon ng pagliliti sa hukuman at patutunayan mo na yung divorce decree ay tunay at merong prosesong dinaanan sa ibang bansa. Yan pang warrant of arrest na maaring makulong, hindi lamang makulong si Senator De La Rosa, kundi dalhin sa ibang bansa upang doon na humarap sa paglilitis. Kailangan may mga safeguards yan. Hindi basta-basta mo sasabihin fugitive ICC warrant lang. Wala po yan pwede nga pampunas ng lamesa yung warrant na yan kung hindi confirmed ng ating korte. Attorney, si Jade po ulit ito. Umuugong po ngayon yung panibagong kudita daw sa Senado. May mga palawagang gustong paalisin bilang Senate President itong si SP Cayetano. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Those are acts of desperation ng administrasyon na nagulat po sila nung napalitan ang liderato ng Senado. Alam niyo po, napakaganda na po na si Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate President. At bakit ko po nasabi ito? Ito ba ay dahil kampi tayo sa kasalukuyang liderato? Hindi po sa ganon, kundi kapag kasi po nagkakaroon ng impeachment trial, ang nagpe-preside po sa Senado bilang impeachment court ay ang Senate President unless ang iyong nililitis for impeachment ay Pangulo, in which case the Chief Justice of the Supreme Court presides. Wala pong problema kung Chief Justice ng Supreme Court sapagkat obvious naman, siyempre Chief Justice yan ay isang abogado. Kapag ang iba po ang nililitis for impeachment, ang presiding officer ng korte ay ang Senate President. Ngayon, kung magkakaroon ng objection, sapagkat ang Senate President presiding over the impeachment court ay parang huwes. Pag may objection po on points of law during the trial ay ang magdi-decide po dyan ay ang Senate President. Papaanong magdi-decide ang isang Senate President on questions of law kung hindi po siya abogado? Hindi naman sa pagmemenos natin kay Senator Tito Soto. Ngunit iba po talaga ang pananaw. Siyempre, ng ibang abogado, nag-aral 4 na taon yan sa batas, nag-review yan ng 6 na buwan sa bar, at pumasa yan sa bar, iba po yun. At yung sinasabi nila noon na si Kiko Pangilinan daw ay gagawing parang consultant ng then SP President Tito Soto kung magkaka-impeachment trial, hindi po pwede yun. Ang dapat po ay ang mag-decide yung Senate President at hindi kung sino man na bumubulong-bulong sa kanya. So tamang-tama na po ito na abogado ang ating Senate President at sana ay wag na nilang palitan pa. Kung sakali lang mapalitan itong si SP Cayetano, maapektuhan ho ba yung boto ng siguro mga kaalyado ng Vice President Sara Duterte kaugnay nga dito sa kanyang impeachment case, attorney? Hindi ko po alam, to be honest, sapagkat I do not wish to speculate on how the Senate members will vote pagkatapos pong magkaroon ng paglilitis at makita nila yung ebidensya.
will it suffice it to state na ang isa pa po na dahilan kung bakit takot na takot po sila sa kasalukuyang liderato ay sapagkat kitang-kita naman po natin noong ang Senate President ay si Tito Soto at ang Blue Ribbon Committee Chairman ay si Panfilo Lacson kung paano pinagtatakpan ng Blue Ribbon itong investigasyon doon sa flood control scam mahigit 1 trillion po di umano ang ninakaw ng mga kontraktor at mga ibang mga opisyal ng gobyerno. So, yan po ang nakakatawa rito sa mga nasa kabilang panig na sinasabing hindi dapat si Senator Cayetano ang Pangulo, bakit hindi sila umaangal noong pinalitan ang liderato ng Senado at di ba po ginawang bigla si Lacson ang sa Blue Ribbon. So, sila nais nila yon sapagkat alam nila pagtatakpan sila ni Ginoong Lacson. Ngayon natataranta sila. So, hindi po pwedeng gano'n ang reason mo na for political expediency ay papalitan mo at papalitan ang liderato ng ating Senado. Lamang hindi mo gusto ang maaring maging kahinatnan, hindi lamang ng impeachment trial, kundi noong Blue Ribbon Committee investigations. Opo.